Kabanata 386. Ano? Nagulat ang lahat ng mga alagad sa inasal ni Zephyr Khan. Gayunpaman, nang ang totoong araw ng enerhiya ay malapit nang dumampi sa sinaunang puno. Isang matinis na dagandong ang lumabas. How dare you sirain ang plano ko? Habang umalangaw-ngaw ang boses, nagsimulang umikot ang sinaunang puno at mabilis na kumikislap sa isang tabi. Ang tunay na araw ng enerhiya ay talagang dumaikit sa gilid ng kabilang panig at nawala. Sa muling pagtingin sa sinaunang puno, habang ang kakaibang berdeng ilaw ay kumikislap, ito ay naging isang figure. Ang dalawang paa niya ay buntot ng ahas, at ang itaas na bahagi ng katawan niya ay parang tao. Sa isang kaluskos, ang kanyang mga mata ay nagmulat at nakapikit. Pareho sila ng mga mata ng ahas. Sila ay isang pares ng mga mata ng ahas. Swoosh! Ang kanyang figure ay natakot sa ilang mga babaeng disipulo. Bahagyang nanginig ang kanilang mga katawan at nagsimula pa silang umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng magaan na kaliskis, at ang kanyang dila ay kasing talas ng dila ng ahas. Itong lalaking ito. Mukhang itong lalaking ito ang kumokontrol sa Infernal Snake kanina. Bakas sa mukha ang galit na hindi maitago, sabi ni Chad sa malalim na boses. Dahil talaga sa lalaking ito kaya nawalan siya ng malay at natural na galit sa mga sinabi ni Zephyr. Junior. You can actually perceive my existence. Hindi sumagot ang kakaibang figure sa sinabi ni Chad. Sa halip, tumingin siya kay Zephyr gamit ang isang pares ng malaahas na mga mata, na puno ng kakaibang mabangis na liwanag. Paos at malamig ang boses niya, parang makamandag na ahas. Ngumuso si Zephyr sa mahinang boses, ngunit nagsimulang magbantay ang kanyang tunay na enerhiya. Ang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na pakiramdam. Sinabi ng bulong-bulungan na sa masamang gawi, mayroong isang uri ng ipinagbabawal na pamamaraan ng pagsasanay, na kung saan ay pagsamahin ang mga katawan ng mabangis na mga hayop at mga tao upang makamit ang isang malakas na epekto at sa gayon ay i-activate ang masamang kapangyarihan. Mukhang ang taong ito ay resulta ng kombinasyon ng ilang uri ng mga ahas na mabangis na hayop. Sabi ni Vermeer sa mahinang boses. Ubo-ubo-ubo. Tama. Tsaka medyo nakakalason ang katawan ng lalaking ito. Ang King of Poison of Spiritime Peak, umubo ng malakas at sinabi sa mahinang boses. Hari ng Demonwood Snake. Sabi ni Vince Scheidt sa malalim na boses na may seryosong mukha. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga taong nagsalita. Maging ang natitirang mga disipulo ay tila alam ang pangalan ng Demonwood Snake King. Bahagyang namutla ang kanilang mga mukha. May nakakakilala sa akin. Isang pagtataka ang lumitaw sa mukha ng hari ng ahas, at pagkatapos ay sinabi niya na may malungkot na ngiti. Ang tinaguriang Demonwood Snake King ay isang pambihirang figure sa mga masasamang magsasaka. Siya ay isang Hall Master ng Lunar Academy 1,000 taon na ang nakalilipas. Usap-usapan na may snake eyes daw siya noong ipinanganak siya at iniwan ng kanyang mga magulang dahil kakaiba at nakakakilabot. Pagkatapos noon, siya ay kinuha ng isang masamang magsasaka. Nakontrol niya ang isang infernal snake mula pa noong siya ay bata pa, at pagkatapos ay pinatay niya ang isang infernal snake na mabangis na hayop at dinala ito sa kanyang katawan, na ginawa itong isang snake man. May tsismis na ang demonic wood snake king mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan ay nalampasan na ang agility at umabot na sa agility level. Gayunpaman, isang digmaan ang nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang Demonwood Snake King ay nawala sa pagbagsak ng Lunar Devil. Sa makatuwid, maraming tao ang nahulaan na ang taong ito ay dapat na namatay sa labanan na iyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na umiiral pa rin siya. Naisip nila na siya ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na paglilinang 1,000 taon na ang nakalilipas, at ngayon siya ay ganap na mas malakas. For a time, naging seryoso ang mukha ng maraming tao. Kabanata 387. Hindi pa patay ang matandang bastard na ito. He's grown up like this. Hindi siya lalaki o babae. Nakakadiri talaga. Demonwood Snake King. Isang malapilak na kampanang boses ang umalangaw-ngaw.
Ito ay walang iba kundi ang panganay na senior sister ng Oriental Peak, si Laiyan. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay nagpakibot sa bibig ng mga tao. Little Beach in a while, pagkatapos kong tapusin ang lahat, ipakikita ko sa iyo ang mga pakinabang ko. Ang ahas mismo ay isang malaswang bagay. Sa sandaling ito, tumingin kay Laiyan, isang kakaibang ngiti at kasakiman ang agad na lumitaw sa mukha ng Snake King. Isang pares ng mga mata ng ahas ang patuloy na nakatingin sa katawan ni Laiyan. Nang mapansin niya si Laiyan, naging matalas ang kanyang tingin. Ang kaawa-awang hitsura na iyon ay agad na naging sanhi ng galit ni Laiyan. Kahit gaano pa siya katigas, hindi niya gusto ang iba na tumitingin sa kanya ng ganito kalazwa. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Laiyan. Sumikip ang maganda niyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at piniling umatake. Pamatay ng demonyong apoy. Nanginginig ang kanyang maselang katawan. Sa likod niya, isang malaking anino ang mabilis na bumungad. Ito ay isang ilusyon na imahe ng isang lalaking nakasuot ng hindi mabilang na mga sandatang mahika sa buong katawan. Masama at nakakapaso ang aura ng kanyang kalaban. Hawak niya ang isang maapoy pulang banal na espada gamit ang dalawang kamay at biglang iwinagayway ito, na nagdulot ng nakakatakot na dagat ng apoy. Klang klang klang. Sa kamay ni Laiyan, maraming parang apoy na magic weapon ang lumitaw paminsan-minsan, na bumubuo ng isang pamatay na bagyo sa isang iglap. Malinaw na ginamit ng Laiyan na ito ang kapangyarihan ng kanyang ancient draconic bloodline. Patayin. Ang iba pang mga alagad ay sabay-sabay ding umungal. Bagamat alam nilang kamangha-mangha ang lakas ni Jian Wuzhuang, kailangan nilang lumaban. Boom! Bang! Sunod-sunod na sumalakay ang mga eksperto, gamit ang kanilang higanteng mala-espirito na mga tatak ng kamay, walang kapantay na kamao, mga makamandag na sil na sumasaklaw sa libu-libong milya, o mga banal na halberds na nag-iisa sa lupa. Biglang nagsanib ang lahat ng lakas at chi at naging isang walang kapantay na kapangyarihan, na sapat na para makita ang lahat. Ang lakas ng Demonwood Snake King na ito ay tila nabawasan ng husto. Bahagyang gumalaw si Elder Lucia Pearson at sinabi sa mahinang boses. Tama, masyadong malaki ang gap. Malamang hindi malayo sa atin ang orihinal na cultivation niya, pero ngayon nasa 30% na lang siya sa peak. Dapat nasa levy. Isang spirit siya. Tumanggo si Kuya Albert. Gayunpaman, kahit na ganito ang kaso, malamang na hindi ito magiging madali sa pakikitungo sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila iyan at ang iba ay makapangyarihan, mayroon lamang silang isang paa sa espiritu at hindi pa sila tunay na nakakatuntong dito. Ito ang kaso lalo na sa mayamang karanasan at malupit na taktika ng Demonwood Snake King na ito. Sa maraming mga disipulo sa kabuuan, ang The Boundless of the Entire ay malamang na hindi matatalo sa kanya ang The Boundless of Academy. May tiwala ang mga alagad na ganap na manalo. Tumanggo si Eric Chavez. But it's a good news. It will be our turn soon. Kung tutuusin, itong Demonwood Snake King ay naakit. Makikitang pinilit na sila ng ating alagad sa isang seryosong sitwasyon. Pumayag naman si Cuthbert Manwaring. Bang! Habang nagsasalita siya, biglang tumunog ang isang nakakatakot na putok. Isang malaking buntot ng ahas ang biglang lumitaw sa kawalan. Tulad ng isang malaking tuktok ng bundok, ito ay nahak-out ng masama. Agad na pinigilan ng mabigat at nakakakilabot na liwanag ang lahat. Direkta niyang tinangay ang mga nakapaligid na alagad. Kabanata 388. Bang! 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 Rob a dub. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang mukha ng lahat ng matandang disipulo, at humakbang sila ng sama-sama, ngunit naging seryoso ang kanilang mga mukha. Ngayon pa lang, nang magpalitan sila ng suntok, kitang-kita nila na ang lakas nitong Demonwood Snake King na ito ay hindi kasing lakas ng tsismis. Maliwanag, ang kasalukuyang Demonwood Snake King ay wala sa pinakamabuting kalagayan nito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang mga taktika at karanasan, hindi sila nakakuha ng anumang mga benepisyo mula sa kanya. Maliit na babae, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas.
Tumingin si Snake King kay Laiyan na may matako na ekspresyon. Damn monster! Sa oras na ito, si Laiyan ay may hawak na isang malaking mahabang sibat. Sa mahabang sibat, may apoy na liwanag, at isang alon ng apoy ang biglang tumaas. Pumunta ka sa impyerno. Sibat na anino at ulan ng apoy. Buzz. Nag-vibrate ang kawalan. Hindi mabilang na apoy ang nabuo sa isang iglap at napalitan ng hugis ng mga bituin, na bumabalot sa kalaban. Patayin. Nanginginig ang Divine Halberd. Mabilis itong pinigilan ng isang malakas na totoong enerhiya. Nababaliw na ang mukha, pinili rin ni Vince Shite na umatake. Hahaha. Dalawang junior, halika dito. Ang Demonwood Snake King ay marahas na iwinagayway ang kanyang mga braso. Boom! Hindi mabilang na mga bitek ang mabilis na lumitaw sa lupa. Kaagad, nagsimulang mabuo ang hindi mabilang na nakakatakot na berde-berdeng sinaunang mga puno. Ang mga sinaunang punong ito ay parang mahahabang ahas habang marahas itong tumusok sa tuktok ng mga puno. Buzz! Ang walang katapusang sinaunang kahoy, na tila ulan ng mga espada, ay malapit ng ganap na takpan ang lahat. Pero biglang may lumabas na malakas na friction sound. Mabilis na sinalubong ito ng araw ng totoong enerhiya. Whoosh! Ang tunay na araw ng enerhiya ay kasing bilis ng isang buhay na bagay. Mabilis itong dumaan sa epekto ng matalim na sinaunang kahoy at tumagos sa puwang. Patuloy na kumikislap ang asol na ilaw. Hindi. Ang totoong araw ng enerhiya na ito ay dumating ng napakabilis at kakaiba na hindi akalain ng sinuman na maaari itong tumagos sa hadlang na nabuo ng matalas na sinaunang kahoy ng kalaban. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, ang Snake King ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na tili. Isang peklat na nagbubuga ng itim na usok ang mabilis na namumuo sa kanyang katawan. Patayin. Sa dagandong ng kabilang partido, lahat ng matandang disipulo ay biglang gumamit ng kanilang malalaking galaw para salakayin ang hari ng ahas. Boom! Sa pinagsama-samang pagsisikap ng karamihan, ang matalim na sinaunang puno ay tuluyang nabasag. Maging ang katawan ng Demonic Wood Snake King ay natabunan ng kulay. Ang lalaking ito. Ang taong bumaril ng True Energy Arrow ay walang iba kundi si Zephyr Khan. Sa pagtingin sa totoong enerhiya ng mga arrow sa mga kamay ni Zephyr Khan, hindi maiwasan ng lahat na mabigla. Paano niya nagawa? How is that possible? Matapos makita ang pagganap ni Zephyr Khan, ang mukha ni Ricky Schaffer ay namilipit sa selos. Shit Jr. Nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang katawan, ang ekspresyon ng hari ng ahas ay lalong naging mabangis. Kabanata 389. Paano ito posible? Walang umasa na ang Zephyr Khan na ito ay talagang makakasakit sa Demonwood Snake King. Ito ay imposible lamang. Tila, ang lakas ng hari ng ahas ay lubhang nabawasan. Bagamat hindi nila alam ang dahilan, nararamdaman niya na ang lakas ng hari ng ahas ay nasa unang antas lamang ng espiritu. Gayunpaman, medyo mas malakas pa rin ito kaysa kay Vince Shite at sa iba pa, na ang kultibasyon ay malapit sa espiritu. Kahit na wala silang makukuhang benepisyo mula sa Snake King, paano ito nagawa ni Zephyr Khan? Maliban kay Zephyr Khan, walang sino man ang mag-aakalang ang nakakatakot na electrical power na nakapaloob sa araw ng totoong enerhiya ay umabot sa ganoong katakot-takot na antas na sinaktan ni Zephyr Khan ang Demonwood Snake King sa tulong ng electrical power. Gayunpaman, ang mukha ni Zephyr Khan ay napuno din ng pagkabigla. Ang kapangyarihan ng kidlat na ipinakita niya ay umabot sa medyo mataas na antas, kung saan ang enerhiya ng kidlat na nasa loob nito ay medyo siksik. Gayunpaman, ang totoong energy arrow na iyon ay nakapag-iwan lamang ng bakas sa katawan ng kabilang partido. Nakakatakot talaga ang defensive power ng demonyong ito. Junior. Patay ka. Tiningnan ng Demonwood Snake King ang sugat sa katawan nito na nagbubuga ng itim na usok. Mabangis ang mukha nito at galit na umungol. Bang! Biglang huminto ang katawan ng Snake King, at pagkatapos ay isang napakalaking masamang aura ang biglang lumabas. Habang umuunlad ang nakakatakot na kapaligiran, nabuo ang maitim na ulap sa kawalan. Pinalibutan sila ng kakaibang maitim na ulap,
at isang agos ng masamang hangin ang bumulwak sa isang iglap, na parang isang demonyong Diyos ang bumaba. Basag, basag, basag. Hindi mabilang na masasamang ilaw ang bumungad sa paligid ng Demonwood Snake King sa isang iglap, ang pares ng mga mata ng ahas ay ganap na nakalock kay Zephyr. Protektahan si Zephyr. Bahagyang nagbago ang mukha ni Vince Shite at umungol siya. Sa kanyang kamay, ang Divine Halberd ay biglang kumaway at naglabas ng mga sinag ng matalim na liwanag, mabilis na sumugod patungo sa Demonwood Snake King. Buzz, buzz, buzz. Ang makapangyarihang talom ng espada ay kasing bilis ng sirang buwan. Bitek. Ang isa sa kanila ay napakalakas, na may mga asol na ugat sa kanyang mga braso na parang dragon. Nagwagayway siya ng isang sinaunang bronze long stick, nag-iwan ng malaking marka. Ang marka ay parang isang malaking alon, na ang bawat isa ay naglalabas ng pinakamataas na kinang. Ito ay tila isang banal na bundok. Ang umatake ay ang eldest senior brother ng Beast Peak. Ang kanyang mga bakas ay dumampi sa kawalan, na nagdadala sa kanila ng isang sinaunang at mapanglo na aura. Mukhang naintindihan niya ng konti. Klang. Phoenix Dance in the Ninth Heaven. Si Lai Yan ay inukit ng isang sinaunang divine beast na nagninangas na higanteng espada ng Phoenix. Nag-evolve ito at gumalaw, at ang walang katapusang nagninangas na espada ay nagtipon, na naging isang nakakatakot na phoenix. Ito ay matangkad at nakakasira ng lupa. Biglang napagtanto ng lahat ng mga alagad na malaking tulong sa kanila si Zephyr at ang totoong enerhiyang arrow na ginamit niya. Kailangan nilang protektahan siya sa oras na ito. Lumabas ka. Mabangis ang mukha ng Demonwood Snake King habang umaatungal siya ng galit. Sa ibaba ng kanyang katawan, ang napakalaking buntot ng ahas ay biglang bumagsak sa lupa. Ang mga bitek na lumitaw noon ay talagang bumaril sa langit. Nakakabigla ang bilis nito. Direkta nitong binasag ang isang atake at mabilis na lumipad patungo kay Zephyr. Boom! Ang malalakas na divine lights ay kumislap sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Sa paggalaw ng kanyang palad, mabilis na gumalaw ang meteoric bow. Buzz! Buzz, buzz. Ang tunay na mga araw ng enerhiya ay patuloy na nagtitipon. Isang electric arc ang kumikislap na parang kidlat habang mabilis itong tumagos sa hangin. Kabanata 390. Boom. Ang totoong araw ng enerhiya ay tila walang silbi, ngunit sa katunayan, ito ay napakahalaga. Ito ay tulad ng isang nakakatakot na higanteng elepante bagamat hindi ito natakot sa makamandag na ahas, nagawa nitong durugan ito ng isang hakbang dahil sa pambihirang lakas at nakakatakot na depensa. Ngunit kung ang mga pangil ng makamandag na ahas ay makatusok sa katawan ng higanteng elepante, ang kabagsikan ay sapat na upang magdulot ng nakamamatay na epekto. Parang makamandag na ahas si Zephyr ngayon. Ang kanyang tunay na enerhiya na arrow ay agad na pumutok mula sa katawan ng Demonwood Snake King. Bagamat makapangyarihan ang Demonwood Snake King, may kakayahan si Zephyr na kontrolin ang kulog at kidlat. Ang bawat galaw nito ay sapat na para maramdaman niya ang pagbabago-bago ng nakapalibot na kulog at kidlat na Yuan Qi. Sa isang iglap, mahuhuli niya ito at matukoy ng maaga ang mga bakas nito. Ito ang pakinabang ng Thunder Insight. Bitek, basag. Ang malakas na electrical power, na may ari-arian ng pagpatay sa kasamaan at pagpatay ng demonyo, ay mahigpit na pinigilan ang masamang kapangyarihan ng Demonwood Snake King, na naging dahilan upang sumigaw ang Snake King sa isang iglap. Pagkatapos, ang buntot ng ahas ay malakas na tumama at lumipad palabas sa isang iglap. Ang buntot ng ahas ay pumulupot sa lupa at agad na tumalbog. Ang bilis at epektong dala nito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Protektahan si Zephyr. May isang layer ng mabangis na espiritu sa magandang mukha ni Lai Yan, at ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng apoy. Ang Fire Demon Soldier ay patuloy na nagbabago mula sa kanyang mga kamay, at ang bloodline ng Fire Demon Soldier ay nagsimula ng ipakita sa sukdulan. Sa kanila, walang alinlang ang pinakamalakas sina Vince Shite, Lai Yan, at King of Poison. Ang kanilang lakas ay napakalapit sa espiritu. Ngayong naabot na nila ang peak levy. Siyam na agility, tiyak na maaabot nila ang spirit kung bibigyan sila ng oras para umintindi.
Ang isa noon ay galit na galit, ang isa ay mainit na mainit, habang ang isa naman ay, napuno ng lubos na mapangwasak, nakakatakot na lason. Talagang nagawa nilang supulan ang Demonwood Snake King. Para naman kay Chad Skylark, bagamat sila ay makapangyarihan, ang tunay na enerhiya ni Chad ay halatang nasa kaguluhan. Halata namang katatapos lang niyang umabot sa Levi. Siyam na agility, kaya hindi siya kasing lakas ni Vince Scheidt at ng iba pa. Para kay Leonard Briggs, Mo Chenglin, at sa iba pa, sila ang pinakamahina. Bagamat makapangyarihan ang eldest senior brother ng Beast Peak, medyo mababa ang kanyang bilis. Sa makatuwid, medyo mahirap harapin ang isang nababagong kaaway tulad ng Demonwood Snake King. Sa kasong ito, ang kanyang epekto ay mas kaunti. Whoosh! 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 Ang palaso ng tunay na enerhiya ni Zephyr Khan ay lumipad na parang isang string ng mga kwintas. Ang nakakatakot na kulog at kidlat na nakapaloob sa loob nito ay tumama sa Demonwood Snake King hanggang sa tuloy-tuloy na bumubuga ang itim na usok mula sa katawan nito. Tsaka kasing bilis ng kidlat ang isip ni Zephyr. Karamihan sa mga pag-atake ay nakatutok sa ilang bahagi at patuloy na inaatake. Kahit na hindi ito maaaring magdulot ng labis na pinsala minsan o dalawang beses, gaano man kalakas ang hari ng ahas, hindi nito kayang tiisin ang matinding sakit. Damn it! Ang Demonwood Snake King ay nagpakawala ng isang malungkot na alulong. Ang mga sinag ng Asher Green na ilaw ay biglang lumitaw sa paligid niya. Ang kanyang itaas na katawan ay tila nakasuot ng berdeng baluti. Ang buntot ng ahas ay mabangis na tumama sa lupa at agad na tumalbog palabas. Swoosh! Buzz! Swoosh! Ang bilis niya kasing bilis ng kidlat. 1,000 metro. 100 metro. 10 metro. Nagsimula na talaga itong lumapit kay Zephyr Khan ng unti-unti. Bukod dito, ang totoong enerhiyang arrow na ipinakita ni Zephyr ay hindi masira ang depensa nito, at ang arrow ay tila nawala ang epekto nito. Nako, hindi. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr.